Sir, mawalang galang na po. Ang mga salita ay tila isang bulong mula sa kung saan halos hindi marinig sa gitna ng mahinang tugtugin ng piano at ng tunog ng mga baso ng alak na nag-uumpugan. Buhay po ang nanay ninyo. Napatigil si Maurice Belmont sa gitna ng kanyang pagngiti sa isang kasosyo sa negosyo. Sandali niyang inisip na baka guni-guni lang niya iyon. Isang masamang biro ng kanyang isip na pagod na sa maghapong pakikipagplastikan. Ngayong gabi ay ang ika-6 na anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, si Mary Belmont. At ang mga salitang iyon ay isang kalapastanganan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at natagpuan ang pinanggalingan ng tinig. Isang babaeng nakauniforme ng catering staff. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tray ng mga baso. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng pinaghalong takot at isang bagay na hindi niya mawari, desperasyon. Sino siya? At anong kabaliwan ang pinagsasabi niya? Okay ka lang, mahal? Ang malambing na tinig ni Karen, ang kanyang asawa, ang pumutol sa kakatuwang sandali. Maingat nitong inayos ang kurbata niya. Ang mga daliri nito ay malambot at pamilyar. Ngumiti siya rito. Isang ngiting pilit na itinatago ang biglaang pagkabagabag sa kanyang dibdib. Okay lang ako, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng bumalik sa kinaroroonan ng babae. Pero wala na ito. Naglaho na parang bula. Isang oras pa ang lumipas. Para kay Maurice, ang bawat minuto ay parang isang pagtitiis. Nagawa niyang ngumiti, makipag-usap, at maging ang perpektong host sa harap ng halos 100 bisita sa kanilang mansyon. Pero ang isip niya ay lumilipad, pabalik-balik sa 4 na salitang iyon. Buhay po ang nanay ninyo. Isang toast! Anunsyo ni Karen sa mikropono. Ang kanyang ganda ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Para sa pinakamamahal naming si Mary, alam kong nakangiti siyang nakatingin sa atin mula sa langit ngayon. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kopita. Napilitan ding itaas ni Maurice ang sa kanya. Pinanood niya ang kanyang asawa na magsalita tungkol sa kabutihan ng kanyang ina, tungkol sa kung gaano nito namimiss ang biyanan nito. Si Karen ang kanyang naging sandalan sa loob ng 6 na taon. Siya ang bumuong muli sa kanya nang wasakin siya ng kalungkutan. Paano niya magagawang pagdudahan ito? Nang makahanap ng pagkakataon, dahan-dahan siyang tumakas mula sa karamihan. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa pasilyo kung saan nakasabit ang pinakamalaking larawan ng kanyang ina. Nakatitig siya sa portrait. Ang nangiti ni Mary Belmont ay tila nabubuhay. Ang mga mata nito ay puno ng sigla at pagmamahal. Suot nito sa larawan ang paborito nitong kwintas na ginto, ang mismong kwintas na ibinigay sa kanya ni Maurice noong huling kaarawan nito. Ang kwintas na yon ay nasa loob ngayon ng isang safety deposit box, ang tanging pisikal na alaala na natira sa kanya. Miss na kita, ma. Bulong niya. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa malamig na canvas. Ramdam niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang butas na hindi kailanman mapupunan ng kahit anong tagumpay o kayamanan. Sir? Muli, ang tinig na yon. Napalingon si Maurice at sa pagkakataong ito, ang galit na ang nanaig sa kanya. Nakatayo sa dulo ng pasilyo ang babae kanina. Nakayuko. Ang tray ay wala na sa kanyang mga kamay. Sumunod ka sa akin. Mariin niyang utos. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Dinala niya ito sa loob ng kanyang pribadong library, isang silid na binuo niya para sa kanyang ina na mahilig magbasa. Isinara niya ang pinto at hinarap ito. Ano ang kailangan mo? Pera? Tanong niya kaagad. Magkano? Sabihin mo lang at ibibigay ko. Pero pagkatapos nito, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Huwag mo nang guluhin ang gabing ito. Huwag mong babuyin ang alaala ng nanay ko. Umiling ang babae
At nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Maurice ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Mukha itong pagod at takot. "Hindi po ako nagsisinungaling, sir," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Ang pangalan ko po ay Rose. Dati po akong tagalinis sa Northcrest Mental Asylum. 6 na taon na po siyang nandoon. 6 na taon ko na pong dinadala ang konsensya ko." Northcrest. Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Maurice. Iyon ang sinabi sa kanya ni Karen noon, ang lugar kung saan dinala ang kanyang ina matapos itong magkaroon ng matinding nervous breakdown. At iyon din daw ang lugar kung saan ito namatay dahil sa atake sa puso. "Imposible!" maring sabi ni Maurice. "Patay na ang nanay ko. Ako mismo ang nag-ayos ng mga papeles niya. Ako ang pumirma sa death certificate niya." "Mga pekeng papeles po yun, sir," desperadong sabi ni Rose. "Isang malaking kasinungalingan ng lahat. Kinukulong po nila siya. Pinapainom ng kung ano-anong gamot para magmukha siyang baliw. Pero hindi po siya baliw. Matino po siya." Napahawak si Maurice sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay kumikirot. Ito ay isang masamang panaginip. Isang taong may masamang intensyon na gustong samantalahin ang kanyang kalungkutan. "Umalis ka na," sabi niya. Itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security." Tumalikod na si Rose. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ngunit bago nito buksan ang pinto, huminto ito at muling lumingon. "May isang kanta," sabi nito. Halos pabulong na. Palagi niya itong kinakanta kapag mag-isa siya, tungkol sa isang maliit na bangkang papel. Sa gitna ng dagat, natigilan si Maurice. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang kantang iyon ang kantang kinakanta sa kanya ng kanyang ina tuwing gabi noong bata pa siya. Walang ibang nakakaalam niyon. Sila lang dalawa. Isang sikreto sa pagitan nilang mag-ina. Paano nalaman ng babaeng ito? "Get out!" inulit niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay basag at walang kasiguraduhan. Sumunod si Rose. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. At pagkatapos ay bumalik ang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Maurice na nakatayo sa gitna ng library, napapaligiran ng mga libro ng kanyang ina. Ang amoy ng mga lumang papel ay tila nagyayakap sa kanya, ngunit ngayon, parang sinasakal siya nito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat, na isa itong tusong manloloko na nag-research tungkol sa buhay niya. Pero ang detalye tungkol sa kanta, iyon ay isang matalim na kutsilyong bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang ingay ng party sa labas ay tila nagmula sa ibang mundo. Dito sa loob ng library, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ng babae. Isang nakakabaliw na himig na sumisira sa pundasyon ng kanyang mundo. "Naghihintay pa rin po siya sa inyo, sir. Araw-araw." Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanilang silid ay parang mga matatalim na sinag na tumutusok sa mga mata ni Maurice. Hindi siya nakatulog. Ang mga salita ni Rose ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip buong gabi. Isang sirang plaka na hindi tumitigil. "Buhay po ang nanay ninyo. Kinukulong po nila siya." Bumangon siya at nakita niya si Karen na naghahanda na ng almusal sa kanilang private dining area. Nakasuot ito ng puting bestida. Ang buhok nito ay nakapusod ng maayos. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa, isang anghel sa umaga. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kasing init ng kape sa kanilang tasa. "Good morning, mahal. Kamusta ang tulog mo?" "Hindi masyadong maganda," sagot niya. Umupo sa tapat nito. Pinanood niya kung paano nito hinalo ang kape, kung paano ito ngumiti nang abutan siya ng dyaryo. Lahat ay perpekto.
Masyadong perpekto. Sa loob ng 6 na taon, ang mga kilos na ito ni Karen ang kanyang naging kanlungan. Ngayon, ang mga ito ay parang isang palabas na pinag-aralan ng mabuti. Hindi na niya natiis. Karen, simula niya, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa sa inaasahan niya. May itatanong ako sa'yo. Napatigil ito sa pag-abot ng asukal. Ano yon, mahal? Northcrest Mental Asylum. Sabi niya, binibigkas ang bawat salita ng dahan-dahan at malinaw. Naaalala mo pa ba ang lugar na yon? Nakita niya ito. Isang saglit na pagtigil. Isang halos hindi mapansing pagkunot ng noo nito bago ito muling ngumiti, isang ngiting may bahid ng kalungkutan. Siyempre naman, malambing nitong sagot. Paano ko makakalimutan ng lugar kung saan huling namalagi si Mama? Itinuloy ni Maurice. May nakakwentuhan akong staff kagabi. Ang pangalan niya ay Rose. Sabi niya, dati siyang nagtatrabaho doon. Ang mga kamay ni Karen ay bahagyang nanginig. Mabilis nitong ibinaba ang hawak na kutsarita. At anong sinabi niya sa'yo? Marami. Sagot ni Maurice, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa asawa. Mga bagay na mahirap paniwalaan. At doon, nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Karen. Hindi galit, hindi pagkagulat, kundi isang malalim na kalungkutan. Maurice, sabi nito, ang boses ay basag na. Huwag mong sabihing pinaniwalaan mo kung ano man ang sinabi ng babaeng yon. Isang estranghero? Hindi mo ba nakikita? Sigurado ay gusto lang niyang mangikil ng pera. Alam niyang mayaman tayo. Alam niyang hanggang ngayon ay nagluluksa ka pa rin. Ginamit niya ang kahinaan mo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Lumuhod sa tabi ng kanyang upuan at hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang mga luha nito ay tuluyan ng pumatak. Ako ang kasama mo, Maurice. Ako ang nasa tabi mo noong mga panahong pakiramdam mo ay guguho na ang mundo mo. Ako ang yumakap sa iyo gabi-gabi habang umiiyak ka. Pagkatapos ng lahat ng yon, mas paniniwalaan mo ba ang isang taong ngayon mo lang nakilala kaysa sa asawa mo? Ang bawat salita ay isang patalim. Naramdaman ni Maurice ang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Tama si Karen. Paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng naging mundo niya sa loob ng 6 na taon? Niyakap niya ito ng mahigpit. Sorry, bulong niya. Sorry Karen, naguguluhan lang ako. Shh! Naiintindihan ko. Sagot nito. Isiniksik ang muka sa kanyang dibdib. Namimiss mo lang siya. Natural lang iyan. Niyakap niya ito pabalik. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may isang bahagi ng kanyang isip na hindi mapakali. Ang yakap ay parang iba. Ang init nito ay parang may kasamang lamig. Buong araw sa opisina ay hindi siya mapalagay. Pinilit niyang mag-focus sa mga report at meetings, pero ang mukha ni Rose at ang luha ni Karen ay nagpapalitan sa kanyang isip. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Gabi na nang makauwi siya. Nauna nang natulog si Karen o nagkukunwaring tulog. Pumasok siya sa kanyang study para tapusin ang ilang trabaho, ngunit binuksan lang niya ang kanyang laptop at tinitigan ang blankong screen. Isang notifikasyon ang lumitaw. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Walang subject. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang audio file. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit pinindot din niya ang play. Walang nagsalita. Sa halip, isang himig ang kanyang narinig. Isang boses ng babae, medyo paos at nanginginig, na humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Ang kanta ng maliit na bangkang papel. Nabitawan ni Maurice ang kanyang mouse. Ang musika ay tila nagyayelo sa hangin. Iyon ang boses ni Rose at kinakanta nito ang kanilang sikretong kanta. Ang kanta ng kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at biglang bumalik ang lahat.
Ang imahe ng kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, ang malambot nitong kamay na humahaplos sa kanyang buhok, at ang himig na nagpapatulog sa kanya tuwing gabi. Ang pagdududa na pilit niyang ibinaon buong araw ay sumabog na parang isang dam na gumuho. Ang init ng pagkakasala na naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan ng nagyayelong takot. Mabilis niyang isinaksak ang kanyang headphones, ayaw niyang magising si Karen. Pinatugtog niya ulit ang recording, nilakasan ng volume. Sa likod ng paghuni ni Rose, may isa pang tunog. Mahina, pero andoon. Isang tunog ng kadena na kumakalampag sa sahig. At pagkatapos, isang boses. Isang boses ng isang matandang babae, mahina at garalgal, na tila sumasabay sa himig. Anak, Maurice, anak ko. Napatakip si Maurice sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Hindi, hindi, hindi iyon boses ng nanay niya. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, kilalang kilala niya ang boses na yon. Kahit pa mahina, kahit pa basag, kahit pa puno ng paghihirap, iyon ang boses na unang bumati. Sa kanya sa mundong ito, ang boses na nagpatulog sa kanya sa libu-libong gabi, ang boses ng kanyang ina. Bumagsak siya sa kanyang upuan, ang laptop ay nanatiling bukas sa harap niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang 6 na taon ng pagluluksa, ng pagtanggap, ng pagbuo muli ng kanyang buhay. Lahat ng iyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga luha ni Karen kaninang umaga, ang mga yakap, ang mga salitang puno ng pag-aalala. Lahat ng yun ngayon ay parang isang lason, isang perpektong pag-arte, isang halik ni Judas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang nagyayelong galit na nagsimulang kumalat sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang lahat ng sakit at pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Kailangan niyang makausap si Rose. Kailangan niyang malaman ang lahat. Muli niyang tiningnan ang email. Sa pinakababa ng mensahe, sa ilalim ng audio file, may mga numerong nakasulat. Isang numero ng cellphone. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, ang kanyang mga daliri, ay nanginginig pa rin, ngunit puno na ng layunin. Indial niya ang numero. Habang hinihintay ang pagsagot sa kabilang linya, napatingin siya sa pinto ng kanilang silid. Sa likod ng pintong yon ay natutulog ang kanyang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya, o ang demonyong sumira sa kanyang buong pagkatao. At sa gabing iyon, determinado siyang alamin kung alin sa dalawa. Nagring ang telepono ng 3 beses bago ito sagutin. Sino to? Isang boses na nanginginig at puno ng takot ang sumagot mula sa kabilang linya. Boses ni Rose. Maurice Belmont ito. Diretsong sabi ni Maurice, ang kanyang sariling boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Ang lahat ng emosyon niya ay tila nagyelo at naging isang matigas na bagay sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan nating mag-usap, ngayon na. Narinig niya ang isang matinis na paghinga. Sir, paano niyo nakuha ang number ko? Delikado po ito. Wala na akong pakialam kung delikado. Giit ni Maurice. Mas delikado ang sitwasyon ng nanay ko. Sabihin mo kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Nag-alinlangan si Rose. Narinig ni Maurice ang mga mahihinang tunog sa background na parang naglalakad dito sa isang maliit na espasyo. Sa may kanto ng Aurora Boulevard, may isang 24-hour na coffee shop doon. Kapihan ni Aling Tessie, sabi nito sa wakas. Wala masyadong tao doon sa ganitong oras. Bigyan mo ako ng 1 oras. Ibinaba ni Maurice ang tawag. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinakikiramdaman ang bawat galaw niya para hindi makalikha ng anumang ingay.
Kailangan niyang makaalis ng mansyon nang hindi napapansin ni Karen. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay parang isang malaking panganib. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang kulungan at siya ay isang bilanggo na nagbabalak tumakas. Nang dumaan siya sa kanilang silid, bahagya niyang sinilip ang siwang ng pinto. Nakita niya si Karen, mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa. Isang parte sa kanya ang gustong pumasok, gisingin ito, at isigaw sa mukha nito ang lahat ng kanyang tanong. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya muna ng patunay na hindi kayang baliin. Nakarating siya sa coffee shop sa loob ng 45 minutos. Isa itong maliit at lumang lugar, malayo sa mga sosyal na restaurant na madalas niyang puntahan. Ang amoy ng matapang na kape at murang tinapay ang sumalubong sa kanya. Nakita niya kaagad si Rose sa isang sulok, nakayuko sa kanyang tasa ng kape. Ang suot na jacket ay tila nilalamon na ang kanyang maliit na katawan. Umupo si Maurice sa tapat nito. Nag-angat ng tingin si Rose at ang takot sa mga mata nito ay mas malinaw pa ngayon sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng bombilya. "Sir," bulong nito. "Sabihin mo sa akin ang lahat," sabi ni Maurice, walang paligoy-ligoy. Lahat-lahat, mula sa simula. At nagsimulang magkwento si Rose. Ikinuwento nito kung paano siya nagtrabaho bilang tagalinis sa North Crest, sa pinakatagong high security wing nito. Ikinuwento nito kung paano niya unang nakita ang isang matandang babae na palaging nakatingin sa bintana, na mayroong kakaibang lungkot sa mga mata na hindi niya makalimutan. Nalaman ko po ang pangalan niya, Mary Belmont, dahil palagi siyang tinatawag ng head nurse. Sabi ni Rose, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Palagi siyang mag-isa. Palagi siyang binibigyan ng gamot na nagpapatulog sa kanya. Minsan na narinig ko siyang umiiyak, tinatawag ang pangalan niyo. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Maurice. Inilalarawan niya sa isip ang kanyang ina, ang kanyang masayahin at malakas na ina, na nag-iisa at umiiyak sa isang malamig na kwarto. Isang beses, pagpapatuloy ni Rose, nahulog po ang panyo niya. Pinulot ko po para ibigay sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagulat po ako. Akala ko magwawala siya. Pero bumulong lang po siya. "Tulong?" sabi niya. "Tulungan mo ako." Hindi na napigilan ni Rose ang pag-iyak. "Natakot po ako, sir. May pamilya po ako. Kailangan ko ng trabaho. Kaya wala po akong ginawa. Umalis po ako sa trabaho pagkatapos ng ilang buwan dahil hindi na po kinaya ng konsensya ko. Pero gabi-gabi, sir, naririnig ko ang boses niya. Nakikita ko ang mga mata niya. Ang recording." "Paano mo nakuha?" tanong ni Maurice. Bumalik po ako doon. Nagpanggap akong may dinadalaw. Kinailangan kong suhulan ng isang gwardiya para lang makalapit sa pasilyo niya. Iyon lang ang nagawa ko. I-record ang paghuni niya sa kantang yon at ang boses niya. "Narinig niyo po ba?" Tumango si Maurice, hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Rose, na parang naghahanda para sa huling pasabog. Dahan-dahan nitong kinuha ang luma at basag na ang screen na cellphone mula sa kanyang bulsa. "May isa pa po akong gustong ipakita sa inyo," sabi nito. Nanginginig ang mga daliri habang may hinahanap sa gallery. Noong araw na hinawakan niya ang kamay ko, nakuhanan ko po siya ng litrato. Pasensya na po. Malabo. Patago ko lang pong ginawa. Iniabot nito ang cellphone sa kanya. Tiningnan ni Maurice ang screen. Gaya ng sabi ni Rose, malabo ang litrato, kuha mula sa malayo. Nakaupo ang isang babae sa gilid ng kama. Nakayuko. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga balikat ay nakakuba na parang pinapasan ang buong mundo. Hindi niya halos makilala. Isa na lamang itong anino ng dati niyang masiglang ina. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, may isang bagay na kumislap sa leeg ng babae kahit sa kabila ng madilim na ilaw ng kwarto.
Nag-zoom in si Maurice. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ang screen. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kwintas. Ang manipis na gintong kwintas na may disenyong pamilyar sa kanya. Ang kwintas na suot nito sa portrait na nakasabit sa kanilang mansyon. Ang kwintas na regalo niya noong huli nitong kaarawan bago ang lahat ay gumuho. Ang kwintas na sinabi sa kanya ni Karen na maingat nitong itinago sa isang safety deposit box bilang pinakamahalagang alaala. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang lahat ng hangin sa loob ng coffee shop ay tila naubos. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor sa paligid ay naglaho. Ang tanging natira ay ang nakabibinging dagundong ng kanyang puso at ang imahe sa screen, ang katotohanan. Sa wakas, ay sinampal siya ng buong lakas sa mukha. Hindi na ito isang bulong, hindi na ito isang hinala. Ito ay isang larawan, isang patunay. Isinara niya ang kanyang mga mata ng mariin. Ang sakit ay napakalalim na parang tinutusok ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng puot. Ibinalik niya ang cellphone kay Rose. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay nakakuyom na ngayon. Tumingin siya kay Rose at sa unang pagkakataon, ang nakita nito sa mga mata ni Maurice ay hindi na pagdududa, kundi isang nagyeyelong determinasyon. "Salamat, Rose," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Mula ngayon, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita." Tumayo siya. "Iuuwi ko ang nanay ko," deklara niya. Hindi lamang kay Rose, kundi sa kanyang sarili. Kahit anong mangyari, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng coffee shop. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang pagmamaneho niya pabalik sa mansyon ay mabilis at walang ingat. Ang magarang kotse ay tila isang hawla na gusto na niyang wasakin. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Naglakad siya papasok. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay umaling-awngaw sa malawak na sahig na gawa sa marmol. Nakita niya si Karen na bumababa ng engrandeng hagdanan, nakasuot ng isang seda na roba. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nag-aalala. "Mahal, saan ka galing?" "Nag-alala ako." Tiningnan lamang siya ni Maurice. Hindi siya sumagot. Sa mga mata niya ngayon, hindi na niya nakikita ang kanyang asawa. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang halimaw. Nilampasan niya ito nang walang kibo at nagtuloy sa pasilyo. Huminto siya sa harap ng portrait ng kanyang ina. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ang imahe ng kanyang ina. Sa loob ng mental asylum ay nasa screen pa rin. Itinapat niya ito sa tabi ng perpektong larawan ng kanyang ina sa portrait. Ang dalawang imahe, ng nakaraan at ng kasalukuyan, ng kaligayahan at ng pagdurusa, ng pagmamahal at ng kataksilan ay magkatabi. Dinaman niya ang malamig na canvas ng portrait gamit ang isang kamay, habang ang cellphone na naglalaman ng katotohanan ay mahigpit niyang hawak sa kabila. Isang tahimik na pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Isang sumpang magiging mitya ng isang digmaan. Babayaran ninyo ito. Hindi na naghintay si Maurice. Kinabukasan ang unang liwanag ng araw ay saksi sa isang bagong Maurice Belmont. Ang kalungkutan na matagal nang bumalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Sa almusal, muli siyang umarte. Ngumiti siya kay Karen, hinalikan ito sa pisngi at nakipagkwentuhan tungkol sa mga plano niya sa kumpanya. Bawat salita, bawat galaw ay kalkulado. Pinanood niya ang bawat reaksyon ni Karen. Naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong siwang sa perpektong maskara nito. Wala siyang nakita. Si Karen ay ang perpektong asawa na walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta sa kanilang buhay. O baka naman, isa itong napakagaling na aktres. "May pupuntahan lang akong mahalagang meeting sa labas," paalam niya. "Baka gabihin ako ng uwi."
Mag-iingat ka, mahal, sagot ni Karen, inaayos ang kanyang kurbata. Ang pamilyar na kilos na yon ay nagpadala ng isang malamig na kuryente sa kanyang likod. Ngunit hindi siya sa opisina dumiretso. Ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan ay kusa siyang dinala sa isang lugar na kinasusuklaman na niya kahit hindi pa niya ito napapasok. North Crest Mental Asylum. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang moderno at malinis. Napapaligiran ito ng matataas na pader at isang bakal na gate. Mukha itong isang eksklusibong ospital, hindi isang bilangguan. Ngunit para kay Maurice, isa itong puntod. Isang puntod para sa mga buhay. Pumarada siya at pumasok sa lobby. Ang hangin sa loob ay malamig at may amoy ng disinfectant. Lumapit siya sa reception desk. "Magandang umaga. I'm Maurice Belmont," sabi niya. Inaasahan na ang kanyang pangalan ay magbubukas ng lahat ng pinto. "Gusto kong bisitahin ang isa sa mga pasyente ninyo." Si Mary Belmont. Ang babae sa desk ay tiningnan ng kanyang computer. Pagkatapos ay tumingin sa kanya na may halong pagtataka. "Sandali lang po, sir." Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng puting Amerikana at mayroong isang nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Mr. Belmont, isang karangalan na makilala kayo. Ako si Dr. Ricardo Alcaraz, ang direktor ng pasilidad na ito." Inilahad nito ang kamay. Nag-atubili si Maurice bago ito abutin. Ang kamay ng doktor ay malamig at tuyo. "Gusto kong makita ang nanay ko," diretsong sabi ni Maurice. Ang ngiti ni Dr. Alcaraz ay hindi nagbago. "Naiintindihan ko, Mr. Belmont. Ngunit sa pagkakaalam ko, si Mrs. Mary Belmont ay pumanaw na 6 na taon na ang nakalilipas." "Iyon ang pagkakamali," giit ni Maurice, pinipigilan ang galit sa kanyang boses. Buhay siya at nandito siya. Isang saglit na katahimikan. Tinitigan siya ni Dr. Alcaraz na para bang sinusuri ang kanyang sariling katinuan. "Mr. Belmont," mahinahon nitong sabi, "ang North Crest ay may mahigpit na patient confidentiality protocols. Hindi ako maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kung sino ang naririto o wala. Ngunit sinisigurado ko sa iyo, kung mayroon mang pagkakamali sa inyong mga record, matagal na sana naming ipinaalam sa inyo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakikita." "Nauunawaan ko ang iyong nararamdaman," sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatsya. Ngunit ang high security wing, kung saan inilalagay ang mga pasyenteng may malalang kondisyon, ay mahigpit na restricted access para narinin ito sa kaligtasan ng lahat. Hindi ako maaring basta-basta magpapasok ng sinuman. Ang bawat salita ni Dr. Alcaraz ay isang pader. Isang pader ng mga patakaran, ng mga protocol, ng mga kasinungalingan na binuo para harangan siya. Walang siyang magawa. Kung magpipilit siya, tatawag lang ito ng security at masisira ang kanyang plano. "Salamat sa iyong oras, doktor," sabi ni Maurice sa wakas. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ramdam niya ang mga mata ni Alcaraz na nakatitig sa kanyang likuran. Habang nagmamaneho pa uwi, tinawagan siya ni Karen. "Mahal, kamusta ang meeting mo?" tanong nito. Ang boses ay puno ng paglalambing. "Maayos naman," pagsisinungaling niya. "Mabuti naman. Nga pala, naisip ko lang, dahil malapit na ang Pasko, nag-donate ako ng malaking halaga sa isang charity, isang mental health facility, ang North Crest. Ang ganda ng mga programa ni Dr. Alcaraz. Naisip ko, ito ay isang magandang paraan para parangalan ang alaala ni Mama." Humigpit ang pagkakahawak ni Maurice sa manibela. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Iyon na yon, ang checkmate. Hindi lang nila siya hinarangan, ginagamit pa nila ang sarili niyang pera para pondohan ang pagkakakulong sa kanyang ina. At si Karen, sa isang pangungusap, ay ipinakita sa kanya kung gaano kalalim at kalawak ang kanilang kontrol.
Nakarating siya sa bahay ng gabing iyon na mayroong isang bagong realisasyon. Hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Ang kalaban niya ay hindi lang isang tusong asawa. Ito ay isang sistema na maingat na binuo. Pumasok siya sa kanyang study, isinara ang pinto at kinuha ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ng pulis. Hindi pa. Tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang pribadong investigador na dati nang nakatulong sa kanya sa isang corporate issue. Marco, si Maurice ito, sabi niya nang sagutin ang tawag. May trabaho ako para sa'yo. Disente ang bayad. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng baho. Tungkol sa isang doktor. Si Dr. Ricardo Alcaraz ng Northcrest Asylum. Ilang oras ang lumipas. Halos hating gabi na. Nakaupo lang si Maurice sa dilim, naghihintay, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. May nakuha ako, sir, sabi ng investigador sa kabilang linya. Masyadong malinis ang record ni Dr. Alcaraz. Masyadong perpekto. Pero may isang bagay na kakaiba sa nakaraan niya. Isang bagay na pilit na binura. At may connection ito sa asawa ninyo. Ang maliit na apartment ni Rose ay ang kanyang munting paraiso. Dito, kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki at ang kanyang may sakit na ina, nakakahanap siya ng kapayapaan sa kabila ng kahirapan. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, ang paraisong yon ay naging isang kulungan ng takot. Nagsimula ito sa mga tawag. Unang beses, hating gabi. Isang unknown number. Sinagot niya ito, inaakalang emergency. Ngunit walang nagsalita. Tanging isang mabigat na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya bago ito ibinaba. Kinabukasan, nangyari ulit ito. At sa sumunod na araw, alam niyang hindi ito nagkataon lang. Alam niyang may kinalaman ito sa pakikipag-usap niya kay Mr. Belmont. Sino po ba yun, Nay? Tanong ng anak niyang si Leo. Napansin ang panginginig ng kanyang kamay matapos ang huling tawag. Wala, anak. Wrong number lang. Pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Ayaw niyang idamay ang kanyang pamilya sa gulong pinasok niya. Ngunit ang takot ay parang isang halamang lason na nagsimulang gumapang sa loob ng kanyang dibdib. Paano nila nalaman ang numero niya? Gaano sila kapangyarihan? Isang hapon, pag-uwi niya galing sa kanyang bagong trabaho sa isang karinderya. Naramdaman niya kaagad na may mali. Ang pinto ng kanilang apartment ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan siyang pumasok, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Inay? Leo? Tawag niya. Walang sumasagot. Nakita niya ang bakas ng pinsala. Ang mga damit sa aparador ay nakakalat sa sahig. Ang mga unan sa sofa ay nahiwa. Ang kaunting pera na itinago niya sa ilalim ng kama ng kanyang ina ay wala na. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa ibabaw ng maliit nilang mesa sa kusina, nakita niya ang larawan ng kanyang anak na si Leo, kinuha mula sa isang family picture frame. Ang larawan ay sinadyang sunugin sa mga gilid, at sa gitna nito ay may isang malaking tusok na parang ginamitan ng kutsilyo. Isang mensahe, isang malinaw na banta. Nangatal ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina at si Leo, galing sa pagbili ng gamot sa botika. Anong nangyari dito? Sigaw ng kanyang ina. Mabilis na itinago ni Rose ang sinirang larawan. Nanakawan po tayo, Nay. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang simpleng pagnanakaw. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang pamilya, hindi mapakali si Rose. Umupo siya sa dilim ng kanilang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang bawiin ang lahat. Gusto niyang kalimutan na lang ang mukha ni Mary Belmont. Ngunit habang nakapikit siya, ang alaala na pilit niyang tinatakasan ay bumalik ng mas malinaw. Ang araw na yon sa Northcrest.
Ang pakiramdam ng malamig at butuhan na kamay ni Mrs. Belmont na nakahawak sa kanya. Ang desperasyon sa mga mata nito, ang pakiusap. Tulungan mo ako. Naramdaman ni Rose ang pag-init ng kanyang mga mata. Oo, natatakot siya. Pero mas nangingibabaw ang galit. Galit sa sarili dahil sa kanyang kaduwagan. At galit sa mga taong kayang gumawa ng ganitong kalupitan. Hindi siya maaring sumuko ngayon. Nagsimula na siya. Kailangan niya itong tapusin. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang lapis. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, sinimulan niyang iguhit ang layout ng high security wing ng North Crest mula sa kanyang memorya. Inilagay niya kung nasaan ang nurses station, ang mga CCTV camera na alam niya, at ang eksaktong kwarto kung saan niya huling nakita si Mrs. Belmont. Kailangan itong malaman ni Mr. Belmont. Ito na lang ang tanging tulong na maibibigay niya. Nang matapos niya ang mapa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para tawagan si Mr. Belmont at sabihin ang tungkol sa mga banta. Kailangan nitong malaman kung gaano kadesperado at kadelikado ang kanilang mga kalaban. Pinindot na niya ang numero nito nang biglang may marinig siyang malalakas na katok sa kanilang pinto. Tok, tok, tok. Ang mga katok ay malakas at mabigat, na parang gustong gibain ang manipis nilang pinto. Napatayo si Rose. Ang cellphone ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Napatakbo siya sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito. Sa labas, sa dilim ng pasilyo, nakatayo ang dalawang lalaking matatangkad at malalaki ang katawan. Nakasuot sila ng itim na jacket at baseball cap na nagtatago sa kanilang mga mukha. Hindi sila mga pulis at alam niyang hindi sila naparoon para makipagkaibigan. Ang tawag mula kay Rose ay parang isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Sir, may mga tao po sa labas. Kinakatok po nila kami. Ang nanginginig na tinig nito sa kabilang linya, kasabay ng malalakas na kalabog na narinig din ni Maurice. Nasaan ka? Sigaw ni Maurice, napatayo mula sa kanyang upuan. Pinadala ko na po sa inyo. Yung mapa, tulungan niyo po kami. At biglang naputol ang linya. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Maurice. Hindi na ito takot, hindi na ito pag-aalinlangan. Ito ay purong puot. Tinawagan niya kaagad si Marco, ang kanyang pribadong investigador. May problema. Kailangan kong iligtas ang isang tao. Sabi ni Maurice. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ibinigay niya ang address ni Rose. Dalhin mo ang mga tauhan mo. Kunin mo siya at ang pamilya niya. Dalhin niyo sila sa isang ligtas na lugar. Kahit magkano, bayad. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa kanila. Habang kumikilos si Marco, tiningnan ni Maurice ang litratong ipinadala ni Rose sa kanyang cellphone. Isang buradong drawing ng isang mapa. Ito na ang huling piraso na kailangan niya. Hindi na siya maaaring maghintay pa sa mga abogado o pulis. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata. Kinabukasan, isinagawa niya ang isang desperadong plano. Gamit ang impormasyon mula kay Marco tungkol sa mga kahinaan ng sistema ng North Crest, gumawa sila ng isang diversion. Nagkaroon ng isang biglaang electrical problem sa kabilang dulo ng pasilidad na nag-udyok sa karamihan ng security personnel na magtungo doon. Sa gitna ng komosyon, isang bagong janitor ang pumasok sa service entrance. Nakasuot ng kulay abong uniforme na medyo maluwag sa kanya, may dalang timba at mop, at nakayuko para itago ang kanyang mukha. Walang sino man ang nakapansin sa CEO na si Maurice Belmont. Ang amoy ng bleach at sabon ay nanunuot sa kanyang ilong. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sinunod niya ang mapa ni Rose, lumiko sa mga pasilyo na hindi pamilyar, hanggang sa marating niya ang isang pinto na may nakasulat na High Security Wing, No Unauthorized Entry. Swerte niya, ang gwardiya na dapat ay nakaposte doon ay isa sa mga rumesponde sa pekeng emergency.
Pumasok siya. Ang hangin dito ay mas malamig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Binabasag lamang ng isang mahinang ugong mula sa mga ilaw sa kisame. Isa-isa niyang tiningnan ang numero ng mga kwarto. Room 307. Huminto siya. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit at makapal na salamin sa pinto. At doon, nakita niya ito. Nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang dati kulay kastanyas nitong buhok ay halos puti na lahat. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Ang kanyang mga braso ay napakanipis at may mga pasa sa mga ito na parang mga lanta ng bulaklak. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at kislap, ay blangko at walang emosyon. Gumuho ang mundo ni Maurice. Ang imaheng iyon ay 1,000 beses na mas masakit kaysa sa anumang larawan. Ito ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, na ginawang isang buhay na patay. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isang sigaw ng pighati. Gusto niyang sipain ang pinto, wasakin ito, at kaladkarin ang kanyang ina palabas. Ngunit alam niyang hindi yun ang paraan. Nang siya ay paatras na para umalis, narinig niya ang mga boses na papalapit. Agad siyang nagtago sa isang madilim na sulok sa likod ng isang hilera ng mga locker. 2 tao ang huminto sa tapat ng kwarto ng kanyang ina. Isang pamilyar na tinig ng isang babae at ang boses ni Dr. Alcaraz. Hindi na siya umiinom ng gamot. Palagi na lang niyang iniluluwa. Narinig niyang sabi ng babae, ang boses na yon. Puno ng inis at pagkaalarma. Boses ni Karen. Ginagawa ko ang lahat, Karen. Pero lumalakas ang resistensya niya. Sagot ni Dr. Alcaraz. Nanlamig si Maurice sa kanyang pinagtataguan. Ano ang ginagawa ni Karen dito? Pwes, gawan mo ng paraan. Sigaw ni Karen. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matalas at puno ng utos. Pakinggan mo ako, Ricardo. Nagiging pabigat na siya. Malapit nang malaman ni Maurice. Nararamdaman ko. Kapag nangyari yon, pareho tayong babagsak. Ricardo. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa isip ni Maurice. Hindi doktor, hindi Alcaraz. Ricardo. Isang pangalan na binigkas ng may pamilyaridad at awtoridad. Ang relasyon nila ay hindi lang pasyente ng donor. Ito ay mas personal, mas malalim, mas madumi. Huminahon ka, sabi ni Dr. Alcaraz. Ako ang bahala. Dadagdagan natin ang dosis niya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapagsalita pa, kahit kailan. Narinig ni Maurice ang kanilang mga yabag papalayo. Nanatili siyang nakatago sa dilim, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Nakalabas siya ng North Crest nang walang nakakapansin na parang isang multo. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, hinubad ang uniforme ng janitor at ibinato ito sa likod na upuan na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Umupo siya sa driver's seat, nakatulala sa manibela. Ang imahe ng kanyang ina at ang pangalang Ricardo ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito. Nakuha ko na, sir. Ligtas na sila. At meron pa akong nahanap. Ricardo Alcaraz. Mayroon siyang isang marriage record na binura sa sistema. Sinusubukan kong i-restore ang pangalan ng asawa niya. Hindi na kailangan. Alam na ni Maurice, sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso, kung kaninong pangalan ang lalabas. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Belmont ay naging isang entablado para sa isang tahimik na digmaan. Si Maurice ay naging isang ganap na ibang tao. Ang kanyang mga ngiti ay kalkulado, ang kanyang mga yakap ay malamig, at ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal para kay Karen,
ay naging salamin na lamang na walang anumang emosyon. Nararamdaman ni Karen ang pagbabago. Alam niyang nawawala na sa kanya ang kontrol. Hindi na tumatalab ang kanyang mga luha. Hindi na gumagana ang kanyang mga malambing na salita. Alam niyang malapit na si Maurice sa katotohanan. At kapag nalaman nito ang lahat, guguho ang mundong maingat niyang binuo. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maunahan ito. Kailangan niyang sirain si Maurice bago pa siya masira nito. Isang gabi, umuwi si Maurice mula sa isang mahabang araw ng pakikipag-usap sa kanyang mga abogado at kay Marco. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang mansyon, sinalubong siya hindi ng katahimikan, kundi ng tunog ng musika at tawanan. Ang buong sala nila ay puno ng tao. Mga kasosyo niya sa negosyo, mga maimpluwensyang kaibigan, mga board member ng kanyang kumpanya. Lahat ay naroon. May hawak na kopita ng champagne. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Karen, napakaganda sa kanyang itim na bestida, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa. Surprise! Anunsyo nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Iyon ay mga mata ng isang general na nag-aabang sa kanyang bitag. Ano to? Tanong ni Maurice, pilit nang ngumingiti habang papalapit sa kanya ang mga bisita para batiin siya. Isang simpleng get-together lang, mahal, bulong ni Karen sa kanyang tabi. Para ipakita sa lahat na okay tayo, na malakas tayo. Ngunit ang ibig sabihin talaga nito ay subukan mong gumawa ng eksena. Subukan mong sirain ang reputasyon mo sa harap ng lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ito ay isang bitag at nahulog siya nang walang kalaban-laban. Buong gabi, pinanood ni Maurice kung paano isinagawa ni Karen ang kanyang plano. Nilapitan nito ang bawat maimpluwensyang panauhin, hindi para pag-usapan ng negosyo, kundi para magtanim ng lason. Nag-aalala na talaga ako kay Maurice. Maririnig niyang sinasabi ni Karen sa isang board member. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagkabahala. Mula nang mamatay si Mama, hindi na talaga siya nakarecover. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang lumalayo. May mga kinakausap siyang mga kakatwang tao. Tinatakot niya ako. Sa isa pang grupo, ganito naman ang maririnig niya. Hindi na niya ako kinakausap. Palagi siyang wala. Pakiramdam ko, sinisisi niya ako sa pagkamatay ng ina niya. Napakabigat dalhin. Ang mga salita ay tila mga bubuyog na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Ang mga tingin ng mga tao kay Maurice ay nagbago. Mula sa paghanga, naging awa. Mula sa respeto, naging pagdududa. Siya, ang makapangyarihang CEO na si Maurice Belmont, ay biglang naging isang kaawa-awang biyudo na nawawala sa katinuan. At si Karen naman, ang martir na asawang nagtitiis sa tabi niya. Sa gitna ng party, palihim na lumabas si Maurice sa hardin para tumanggap ng isang tawag. Ito ay mula sa isang nurse sa North Crest, isang kaibigan ni Rose na sinuhulan ni Marco para maging mata at tenga nila sa loob. Sir, masama po ang lagay ni Mrs. Belmont, sabi ng nurse. Ang boses ay pabulong at nanginginig. Dinagdagan po ni Dr. Alcaraz ang dosis ng gamot niya. Halos hindi na po siya gumagalaw. Palagi na lang po siyang tulog. Natatakot po ako na baka hindi na siya magising. Napasuntok si Maurice sa pader ng hardin. Ang kanyang mga daliri ay dumugo. Hindi lang siya binibitag ni Karen sa sosyal na paraan. Sinasakal din nito ang buhay ng kanyang ina. Oras na ang kalaban niya. Bumalik siya sa loob. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong galit. Nilapitan niya si Karen na masayang nakikipagtawanan sa mga bisita. Maari ba kitang makausap sandali? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Dinala niya ito sa isang sulok, malayo sa pandinig ng iba. Alam ko na, sabi niya. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Alam ko na ang lahat. Ang nangiti ni Karen ay hindi nawala. Sa halip,
lalo pa itong lumawak, isang ngiti ng tagumpay. Alam mo ang alin, mahal? Tanong nito, na para bang wala itong alam. Na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag kang magkakamali, Karen, mariing sabi ni Maurice. Hindi ka mananalo dito. Tumawa si Karen, isang tawang mahina, ngunit puno ng pang-iinsulto. Maurice, mahal ko, sabi nito. Inaayos muli ang kanyang kurbata. Tapos na ang laro, nanalo na ako. Bago pa makasagot si Maurice, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Marco. Binuksan niya ito habang nakatingin pa rin kay Karen. Naglalaman ito ng isang naka-encrypt na file. Ang subject ay 2 salita lamang, marriage certificate. At sa ilalim nito, ang attachment na may pangalang Ricardo Alcaraz and Karen Torres. Ang marriage certificate ay parang isang granada na sumabog sa harap ni Maurice. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Bumubuo ng isang larawan ng kataksilan na mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi lang siya niloko, ginawa siyang tanga. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 6 na taon ay isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, armado ng ebidensya, kumilos si Maurice. Kasama ang kanyang pinakamagaling na abogado, sinubukan nilang kumuha ng emergency custody para kay Mary Belmont gamit ang marriage certificate bilang patunay ng sabuatan sa pagitan nina Karen at Dr. Alcaraz. Pumasok sila sa korte na puno ng pag-asa. Lumabas silang wasak. Tila handa na sina Karen at Dr. Alcaraz. Naglabas sila ng isang bundok ng mga dokumento, mga pekeng medical records na nagpapatunay na si Mary Belmont ay mayroon ng matagal na kasaysayan ng schizophrenia at paranoia bago pa man ito maipasok sa North Crest. Nagpakita rin sila ng mga testimonya mula sa mga ekspertong doktor na binayaran nila na nagsasabing ang biglaang interes ni Maurice sa kanyang ina ay isang sintomas ng sarili nitong mental instability, dulot ng stress. Ang korte ay nangangailangan ng mas matibay na ebidensya bago natin basta-basta ilipat ang isang pasyente na nasa critical na kondisyon, sabi ng hukom. Ang petisyon ni Maurice ay ibinasura, ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang atake. Habang pauwi si Maurice, tumawag ang kanyang abogado. Maurice, may masamang balita. Si Rose, inaresto siya. Ano? Sigaw ni Maurice. Inakusahan siya ni Karen ng pagnanakaw. Isang mamahaling kwintas daw ang nawawala sa mansyon. Mayroon silang CCTV footage na halatang-halatang edited, kung saan makikita si Rose na malapit sa kwarto ni Karen noong gabi ng party. Napahampas si Maurice sa manibela. Isa itong bitag. Tinanggalan na nila siya ng huling testigo. Si Rose, ang tanging taong makakapagpatunay sa kanyang kwento, ay nasa bilangguan na ngayon. Ang kanyang kredibilidad ay winasak. Dumiretso siya sa mansyon. Naabutan niya si Karen sa sala. Kalmadong nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. Hayop ka, sabi ni Maurice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hayop ka, Karen. Paano mo nagawa ito kay Rose, sa isang inosenteng tao? Ibinaba ni Karen ang magazine at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Wala ng pag-arte, wala ng luha. Ito na ang totoong siya. Ginawa ko ang dapat gawin, sabi nito. Protektahan ang pamilya natin. Isang bagay na hindi mo na yata kayang gawin, Maurice. Pamilya? Anong pamilya ang sinasabi mo? Sinira mo ang pamilya ko. Hindi. Maring sabi ni Karen, tumatayo. Iniligtas ko ito. Ang nanay mo, Maurice, ay isang pabigat. Isang eskandalo na sasabog anumang oras. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita at balak niyang sirain ang lahat ng mayroon tayo. Anong nakita niya? Tanong ni Maurice kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Karen.
isang ngingising puno ng lason. Ang nakaraan ko, sabi nito. Ang nakaraan namin ni Ricardo, ang anak namin. Anak. Ang salitang yon ay tumama kay Maurice na parang isang bala. Hindi lang sila mag-asa, mayroon silang anak. Namatay siya. Kung gusto mong malaman, pagpapatuloy ni Karen, ang kanyang boses ay biglang naging basag. Nagpapakita ng isang saglit na kahinaan. 1 taon bago kita makilala. At isinumpa namin ni Ricardo na hindi na namin yun babalikan pa. Pero ang nanay mo, nalaman niya at gusto niyang sabihin sa'yo. Gusto niyang sirain ang bagong buhay ko. Hindi ko yung papayagan. Kaya ikinulong mo siya. Bulong ni Maurice, ang kanyang kaluluwa ay parang dinudurog. Ikinulong mo siya sa impyerno sa loob ng 6 na taon para lang protektahan ang isang kasinungalingan. Oo, sagot ni Karen. Ang kanyang mga mata ay muling tumigas. At gagawin ko ulit. Kaya sumuko ka na, Maurice. Wala ka ng testigo. Sira na ang kredibilidad mo. At ang nanay mo. Ilang araw na lang, mawawala na rin siya ng tuluyan. Tanggapin mo na. Talo ka na. Tumalikod si Karen at umakyat sa hagdanan. Iniwan si Maurice na nakatayo sa gitna ng sala. Sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Pumunta siya sa kanyang opisina sa kumpanya. Hindi para magtrabaho, kundi para mag-isa. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair, nakatingin sa nagliliwanag na syudad sa labas ng bintana. Wala na siyang pera na kayang tumulong. Wala na siyang kapangyarihan na kayang magbukas ng mga pinto. Wala na siyang testigo. Wala na siyang pag-asa. Sa mata ng batas at ng lipunan, isa siyang taong nawawala sa sarili. At ang kanyang ina ay isang baliw na malapit ng mamatay. Talo na siya. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ina na nakasabit sa pader ng kanyang opisina. Nakangiti ito, suot ang gintong kwintas. Napako ang tingin niya sa kwintas na yon. Bigla, naalala niya ang malabong litrato mula sa cellphone ni Rose. May mali. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinalaki ang larawan ni Rose. Pinalaki rin niya ang isang high-resolution na kopya ng portrait. Pinagtabi niya ang dalawa. Ang kwintas. Ang design ay pareho, ngunit ang clasp, ang pansara sa likod, ay magkaiba. Sa portrait, ang clasp ay isang simpleng S-hook, isang disenyo na ipinasadya niya. Sa larawan mula kay Rose, ang clasp ay isang modernong lobster clasp. At ang kwintas na itinago ni Karen na minsan na niyang nakita. Bigla niyang naalala. Ang clasp niyon ay lobster clasp din. Ibig sabihin, ang kwintas na suot ng kanyang ina sa North Crest ay ang tunay. Ang kwintas na hawak ni Karen, ang alaala, na pinakaiingatan nito ay isang pekeng kopya. Isang napakaliit na detalye. Isang detalye na hindi mapapansin ng kahit sino. Ngunit para kay Maurice, iyon na ang lahat. Hindi ito isang legal na ebidensya na tatanggapin sa korte. Ngunit para sa kanya, ito na ang huling bala. Ang huling piraso ng katotohanan na hindi kayang burahin ni na Karen. Isang baliw at desperadong plano ang nabuo sa kanyang isip. Kung hindi niya kayang talunin ang sistema, wawasakin niya ito. Walang oras na sinayang si Maurice. Ang gabing iyon ay hindi oras ng pagluluksa. Ito ay oras ng paghahanda para sa digmaan. Ang plano niya ay simple, mapanganib, at posibleng ikasira ng lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Ngunit wala na siyang pakialam. Sigurado ka ba dito, sir? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Masisira ang reputasyon ng kumpanya mo. Pwede kang makulong. Ang reputasyon ko ay matagal nang sira, Marco. Sagot ni Maurice. Ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. At mas gugustuhin kong makulong kaysa hayaang mamatay ang nanay ko sa lugar na yon. Gawin mo na. Kinabukasan, nagsimula ang pag-atake. 9:00 ng umaga, isang malaking sell order para sa milyon-milyong shares ng Belmont Corporation ang biglang pumasok sa stock market.
Ang nagbenta, si Maurice Belmont mismo, ang CEO. Kasabay nito, isang serye ng mga anonymous tips na naglalaman ng mga piniling negatibong impormasyon tungkol sa pananalapi ng Northcrest Asylum, mga impormasyong nakuha ni Marco ang ipinadala sa mga pinakamalalaking investor ng ospital. Ang resulta ay kaguluhan. Nagpanik ang merkado. Bumagsak ang halaga ng shares ng Belmont Corp. At mas importanteng, nagsimulang mag-withdraw ng kanilang investments ang mga kasosyo ng Northcrest. Ang telepono ni Dr. Ricardo Alcaraz ay walang tigil sa pagring. Sa loob ng Northcrest si Drs. Alcaraz ay nagpapawis ng malamig. Nakalimutan niya ang tungkol kay Mary Belmont. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagguho ng kanyang pinansyal na imperyo. Kailangan kong umalis. Sigaw niya sa kanyang sekretarya. May emergency meeting ako sa mga investor. Huwag na huwag kayong magpapapasok ng kahit sino. Nagmamadali siyang umalis, kasama ang dalawa sa kanyang pinakamataas na security personnel. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Maurice. Sakay ng isang van na nakaparada sa di kalayuan, pinanood niya ang pag-alis ni Alcaraz. Kasama niya sa loob si Marco at dalawa nitong tauhan. Sa kabilang linya ng telepono ay ang nurse sa loob. Wala na siya, sir. Bulong ng nurse. Malinis na ang daan. Gawin mo na. Utos ni Maurice. Ilang segundo lang, isang nakakabinging mong alarma ang umaling-aungaw sa buong Northcrest. Ang fire alarm. Nagsimulang maglabasan ng mga empleyado at ilang mga pasyente sa mga itinalagang fire exit. Nagkaroon ng kontroladong kaguluhan. Ito na ang pangalawang diversion. Habang abala ang lahat, isang babaeng nurse ang mabilis na tumulak ng isang wheelchair sa isang pasilyo na papalayo sa karamihan. Sa loob ng wheelchair, nakaupo ang isang matandang babae, nakasuot ng malaking jacket at sombrero para itago ang mukha. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ngunit walang reaksyon. Katatapos lang siyang turukan ng nurse ng isang counter agent para labanan ang epekto ng sedatives, ngunit aabutin pa ng ilang minuto bago ito tuluyang gumana. Dito tayo sa Service Exit B, sabi ng nurse sa kanyang earpiece. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakahanda na kami, sagot ni Marco. Binuksan ng nurse ang pinto ng exit at tumambad sa kanila ang isang service van, isang pekeng ambulansya. Agad na bumaba si Marco at ang kanyang mga tauhan, mabilis na isinakay ang wheelchair sa likod. Bago pa man makasakay ang nurse, lumabas si Maurice mula sa driver's seat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, muli silang nagkaharap ng kanyang ina. Lumapit siya sa wheelchair. Ang mukha ni Mary Belmont ay maputla at walang buhay, ngunit humihinga ito. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Ma, bulong niya. Isang salitang puno ng 6 na taon ng sakit at pangungulila. Uuwi na tayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Maurice at tumama sa kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan na parang isang himala. Bahagyang gumalaw ang mga daliri nito. Sakay na, sir. Wala na tayong oras. Sigaw ni Marco. Sumakay si Maurice sa driver's seat at mabilis na pinaharurot ang van paalis sa lugar na yon. Habang papalayo sila, isang pamilyar na itim na sedan ang kanyang natanaw na paparating. Si Karen. Malamang ay tinawagan na siya ng isang tao mula sa ospital. Tumingin si Maurice sa rearview mirror. Ang itim na sedan ay bumilis, humahabol sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Marco, kumapit kayo, sabi ni Maurice, mas lalo pang tinapakan ng silinyador. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa mga kalsada ng syudad. Ang pekeng ambulansya laban sa mamahaling sedan. Ang isang anak na nagtatangkang iligtas ang kanyang ina laban sa isang asawang nagtatangkang ibaon ang kanyang mga kasalanan. Hindi ito isang simpleng pagtakas. Ito ay isang pag-aagawan sa buhay at kamatayan. Ang habulan ay natapos hindi dahil sa isang banggaan, kundi dahil sa isang matalinong desisyon. Inutusan ni Maurice
Si Marco natawagan ng pulis at mag-report ng isang reckless driver sa isang itim na sedan. Ibigay ang plaka ni Karen. Ilang minuto lang, naharang ng mga pulis ang sasakyan ni Karen na nagbigay sa kanila ng sapat na oras para makalayo. Ngunit hindi sila nagtago. Sa halip na pumunta sa isang safe house, isang ospital o sa istasyon ng pulis, dumiretso si Maurice sa isang lugar, ang kanilang mansyon. "Sir, sigurado ka ba dito?" Tanong ni Marco. "Delikado?" Susunod si Karen dito. "Iyon mismo ang plano ko," sagot ni Maurice. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan. Dito nagsimula ang lahat. Dito rin ito dapat magtapos. Tinawagan niya ang kanyang abogado at sinabing papuntahin ang mga pulis, hindi para arestuhin siya, kundi para maging mga saksi. Pagdating nila sa mansyon, maingat nilang inilabas mula sa van si Mary Belmont. Sa tulong ng nurse, inupo nila ito sa pinakamalaking sofa sa gitna ng kanilang marangyang sala. Ang epekto ng counter-agent ay nagsisimula ng gumana. Ang mga mata ni Mary ay mas malinaw na ngayon at bahagya na nitong naigagalaw ang kanyang mga kamay. Naglagay si Maurice ng isang baso ng tubig sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim. Ang entablado ay handa na. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Karen. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo mula sa pakikipagtalo sa mga pulis. "Maurice, anong kabaliwan ito? Nasaan siya?" Sigaw niya. At pagkatapos, nakita niya. Natigilan si Karen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Sa gitna ng sala, sa sofa kung saan madalas siyang magbasa ng magazine, nakaupo ang multo ng kanyang nakaraan. Buhay, gising. "Mary." Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na puno ng takot. Sa pagkakataong yon, si Mary Belmont, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Karen ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Karen, isang tinging puno ng 6 na taon ng pagdurusa. "Karen," sabi ni Mary. Ang kanyang boses ay mahina at paos, ngunit sapat na para marinig sa nakabibinging katahimikan. Pumasok ang mga pulis kasama ang abogado ni Maurice. Ang lahat ay nakatayo, mga manunood sa huling akto ng isang trahedya. Anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Karen. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Mary patungo kay Maurice. "Ito ang katotohanan, Karen," sabi ni Maurice. Ang kanyang boses ay kalmado. "Isang bagay na pilit mong itinago sa loob ng 6 na taon." Nagsimulang magsalita si Mary. Bawat salita ay isang hirap, ngunit bawat salita ay isang patalim. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakadiskubre niya sa lihim na nakaraan ni Karen at Ricardo, ang pagbabanta ni Karen, ang araw na dinala siya sa North Crest ng sapilitan. Sinabi niya na kung magsusumbong ako sa anak ko, sisirain niya ang buhay ko, sabi ni Mary habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Pero ang anak ko, ang inaalala ko, isang kasinungalingan. Baliw siya," sigaw ni Karen, ngunit ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Ngumiti si Maurice ng mapait. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang 2 kwintas. Ang isa ay may S-hook clasp. Ang isa ay may lobster clasp. "Alin dito ang totoo, Karen?" Tanong niya. "Ang peke na itinago mo bilang alaala? O ang tunay na suot ng ina ko habang unti-unti mo siyang pinapatay sa loob ng 6 na taon?" Doon na gumuho ang lahat para kay Karen. Wala nang lusot. Wala nang kasinungalingan na makakapagtakip pa sa katotohanan. Napaluhod siya sa sahig na marmol, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag, at humagulgol siya na parang isang bata.
Hindi isang iyak ng pagsisisi, kundi isang iyak ng pagkatalo. Dumating ang isa pang grupo ng mga pulis. Kasama nila si Dr. Ricardo Alcaraz na naaresto na sa kanyang opisina matapos makakuha ng warrant ang mga abogado ni Maurice batay sa testimonya ng nurse at sa mga financial records na nahanap ni Marco. Habang pinupusasan si Karen, tiningnan niya si Maurice sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at isang kakatwang tanong. "Minahal mo ba ako? Kahit minsan?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi sumagot si Maurice. Tinalikuran niya ito at lumapit sa kanyang ina. Inalalaya niya itong tumayo at dahan-dahang niyakap. Ang yakap na yon, isang yakap na 6 na taon niyang hinintay, ang nagsilbing sagot sa lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng tahimik na paghilom. Ang pangalang Belmont, na minsang naging simbolo ng kataksilan, ay dahan-dahang binubuo muli ni Maurice, hindi sa mundo ng negosyo, kundi sa mundo ng pagtulong. Ang mansyon ay naibenta na. Masyadong malaki ito, masyadong puno ng mga masasakit na alaala. Ngayon, si Maurice at ang kanyang ina ay nakatira sa isang maliit ngunit eleganteng bahay sa tabi ng dagat. Dito, ang maririnig nila tuwing umaga ay hindi ang ingay ng syudad, kundi ang ugong ng mga alon at ang huni ng mga ibon. Si Mary Belmont ay malayo na sa babaeng nakita ni Maurice sa North Crest. Ang kanyang buhok ay puti pa rin, ngunit malusog na itong muli. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na, at ang kislap sa kanyang mga mata, bagamat may bahid pa rin ang nakaraan, ay nagbabalik na. Madalas siyang mag-garden, kinakausap ang kanyang mga rosas na para bang mga luma silang kaibigan. Ang pag-aalaga sa mga halaman ang naging paraan niya para muling alagaan ang sarili niyang buhay. Isang hapon, habang nagkakape sila sa kanilang beranda, isang pamilyar na bisita ang dumating, si Rose. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at puno ng takot. Nakatayo siya ng diretso, may ngiti sa kanyang mga labi at may bagong kumpiyansa sa kanyang mga mata. Matapos siyang mapawalang sala, inalok siya ni Maurice ng trabaho. Hindi bilang katulong, kundi bilang isa sa mga namamahala sa bagong tatag na Mary Belmont Foundation. "Kamusta na po kayo, Mrs. Belmont?" Bati ni Rose. "Mary na lang, Hija," nakangiting sagot ni Mary at hinawakan ang kamay ni Rose. "At maraming salamat ulit sa lahat-lahat." "Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob," sagot ni Rose. Nag-usap sila tungkol sa mga unang pamilya na natutulungan ng kanilang foundation, mga biktima ng wrongful confinement at medical injustice. Sa bawat kwento ng tagumpay, nakikita ni Maurice ang liwanag sa mukha ng kanyang ina. Ang sakit na dinanas nito ay nagiging daan ngayon para sa pag-asa ng iba. Nang makaalis na si Rose, naiwan silang dalawa na pinapanood ang papalubog na araw. Ang langit ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila, isang magandang tanawin. "Naalala mo ba, anak?" Biglang sabi ni Mary. "Noong bata ka, palagi tayong gumagawa ng bangkang papel." Napangiti si Maurice. "Oo naman, ma. At palagi nating pinapaanod sa batis sa likod ng luma nating bahay. Iniisip natin kung saan kaya sila makakarating." Pagpapatuloy ni Mary. "Kahit gaano pa kalakas ang agos, kahit gaano pa kadilim ang tubig, umaasa pa rin tayong makakarating sila sa dagat." Tumingin siya kay Maurice. "Para tayong mga bangkang papel, anak. Tinangay tayo ng isang napakalakas na agos. Nalubog tayo sa dilim. Pero sa huli, nakarating din tayo sa dagat. Dito kung saan payapa." Hindi na napigilan ni Maurice ang mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng galit o sakit. Ito ay mga luha ng pasasalamat. "Sorry, ma," bulong niya. "Sorry kung nabulag ako. Kung hindi kita pinaniwalaan kaagad." Hinaplos ni Mary ang kanyang buhok.
tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Shh! Wala kang kasalanan. Ang pag-ibig minsan nakakabulag talaga. Ang mahalaga, noong iminulat mo ang iyong mga mata, hindi ka na muling pumikit. Ipinaglaban mo ako. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa yakap na yon, naramdaman ni Maurice ang kapatawaran, ang pagtanggap, at ang isang pagmamahal na walang anumang kasinungalingan ang kayang sumira. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan, nawalan siya ng 6 na taon. Ngunit sa paglubog ng araw na yon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina, naramdaman niyang mas buo siya kaysa dati. Dahil naiuwi na niya hindi lang ang kanyang ina, naiuwi na rin niya ang kanyang sarili.